And ayan, welcome back ulit mga tropa. Dito na tayo sa episode 7 ng ating series na Web Dev with Bunny TV. And last episode, yung ating episode 6 was introduction to JavaScript. No? So nag-discuss tayo, pinag-usapan natin yung mga iba't ibang data types last episode. No? And then meron din tayong declaration ng variable gamit ang keyword na let tsaka cons, no? Nag-trial din tayo ng mag-add ng event, no? Pero etong add event na ito is parang medyo malalim pa, no? Sa JavaScript. Pero okay na rin, no? Na nakapag-try tayo mag-add ng event last episode. And this episode, today, tatalakayin naman natin yung iba't ibang mga building blocks of logic. Maglalagay tayo ng konting logic sa ating JavaScript. No? So, ano ba yung mga to na meron tayo dito, mga operators, mga loops, tsaka meron tayong mga conditions. No? And ano pa bang hinihintay natin? Siyempre, unahin na natin yung operators. Operators. No? So, alam naman natin yung mga operators na turo na yan sa Math 1 natin. No? Advanced Math. Ay, joke lang. Elementary Math na meron tayong addition, so subtraction, multiplication, and division. Ayan, yan yung iba't ibang mga operators. Actually, yan ang tawag dyan dito is mga arithmetic. Bakit kaya arithmetic? Arithmetic operators. Yan. Tama ba spelling? Tapos meron pang ibang operators naman, yung comparison. Comparison operators. Operators. Yan. So, yan yung mga yung greater than, less than, tapos yung equal to. Naalala nyo yan, yung mga ganyan-ganyan sa math natin dati. No? And syempre yung isa pang klase ng operators would be the logical operators. No? Ito na yung mga sa subject natin na logic. Meron dyan yung mga and, mga or, yan. And syempre isa-isayin natin. No? Dito muna tayo sa arithmetic operators natin. Paano ba pinapagana, Kuya Bani, yung tawag dito, arithmetic operators? Madali lang mga tropa. No? Marunong na tayo mag-declare ng variable. So let's try declaring two variables. Halimbawa, si let A equals 5. Number muna tayo, number. Kasi nga, arithmetic to. Let B equals 25. No? So let's try i-console natin A plus B. Ganyan siya mga tropa. No? So, let's save this. Mapapansin nyo dito sa right side natin sa ating, what do you call this, console is meron ng answer na 30. Naburahin ko muna itong nakalagay na to sa baka malito tayo. Yan. So, yan no. Naging yung A plus B, in-equate niya sa 5 plus 25, parang ganyan. So, let's try naman na minus. Actually, parang hindi gagana pag pinag-minus. Parang B minus A dapat. No, pag ganyan. So, yung unang sagot, 30 na A plus B. Tapos yung pinagbaliktad natin na B minus A, which is 20. Kasi yung B ay 25 and yung A ay 5. So, 20 minus 5, 20. 25 minus 5 pala, is 20. So, ganun din sa multiplication and sa division. Sa lang pala, slash yung gagawin natin sa division. So, malaking tulong to. Personally for me kasi palagi kong nagagamit itong mga to. No, gawa nung sa mga systems namin is more on input and computations. Yan, kaya ito yung parang bulk ng codes ko, no. At least for me, no. Tapos dako tayo sa ating
comparison, yung greater than, tapos equal to, at saka yung less than. No? So, paano ba ito gumagana, Kuya Bani? Same din. I-try natin console log natin yung A is greater than B. Oh. Pause natin muna. Anong magiging sagot dito, Kuya Bani? Pag A is greater than B. No? Tandaan natin na yung A ay 5 at saka yung B is 25. So, mangyayari dyan, 5 is greater than 25. Yun. So, ang sagot sa comparison operator natin is true or false. No? So, this time, false siya. Kasi, chine-check natin, kino-compare natin yung A na may value na 5 and yung B na may value na 25. No? Tinatanong natin si system, yung 5 ba is mas malaki kesa sa 25? Ang sagot niya, false, mga tropa. No? So, itry naman natin yung kabaliktaran, yung less than. No? So, try natin pangalawang sagot. Ayan, naging true na siya sa pangalawang sagot. No? Kasi A is less than sa ating B. Ito yan na, tatandaan na yung na-declare natin is parehas lang. So, sa equal to naman, ang tawag dito, ang syntax or yung keyword na ginagamit is double equals para ma-check natin kung equals ba siya. And ang isasagot ni JavaScript syempre is false, no? Kasi hindi sila equal, no? Pwede rin mag triple equals, mga tropa. Hindi ko lang alam kung kailangan ko na itong i-discuss ngayon. Pero much better siguro na malaman nyo na may triple equals kay JavaScript, no? Check natin kung anong sagot niya. False pa din, no? Pero ang ano diyan, ang pinagkaiba niya, no? Mapapansin nyo, ay kung maalala nyo pala, I mean, pwede tayong mag-declare ng string, 'di ba, sa variable. Kung i-check natin kung yung halimbawa ito is 25, no, na number, tapos yung B is 25 na string. Pag i-check natin kung A is equal to B ba gamit ang double equal sign, ang isasagot niya sa atin ay true, no? So, diyan nagkakaano si JavaScript dahil nga kulang tayo sa strong typing. Kaya nangyari diyan, kino-convert niya yung integer or yung number into string. Parang nagiging ganyan siya, no? Kaya nagkaroon tayo ng triple equals. Yan. Pag triple equals, ibig sabihin dyan, i-check niya pati yung type ng data. So, this time, naging false na yung sagot niya, no? So, siguro medyo advanced siya pero much better na alam natin agad na merong ganitong nangyayari kay JavaScript, no? As early as now naman, no? So, dun muna tayo dadako sa logical operators, no? Huwag niyo munang pansinin niya si triple equals. Basta, ano yan, malala, no? Ito naman, ibalik natin yung 5 and 25 natin kay logic. Ay, hindi pala yan kasama sa logical. True or false pala kay logic, no? So, let's try naman true or false kay logic, no? So, paano ba natin ito try ito, tropa, no? Halimbawa, mag-declare tayo ng variable, ano bang pwedeng let is approved na lang, approve equals true. Halimbawa, na-approve na yung transaction. Tapos, yung isa naman na let is verified equals true, no? Halimbawa, magkapareha silang approved and verified, no? So, let's check kung paano ba gamitin ng logical operators. Ganito lang, i-try natin is approved. Yung and, ganito siya. Double and or double ampersand, no? Tapos, isusunod natin yung is verified, no? So, pag-check natin kung tama ba, i-save ko lang. False siya. Ay, hindi pala nag-refresh. Ayan na, nagre-refresh. True, no? So, true siya kasi parehas na true, mga tropa. No? Pag halimbawa false yung isa, halimbawa, ano pa siya, approve lang siya, pero hindi siya
verified, no? So, i-check natin kung is approved and is verified. Ang sagot, false. Okay, false na siya. What if parehas false? Ano kaya magiging sagot pag parehas false, no? So, okay, save natin. False pa din, no? Kasi ang check dito ni end is kung parehas bang true yung dalawang ano na to sa left and right niya, no? So, what if or? Yung or. Paano ba yung or? Ganito siya, no? Ano bang tawag sa ganito? Bars. Ano siya? Dalawang bars. Yan yung or. Hindi ko lang sure kung pwede yung ganito, yung or talaga, yung ganyan. Feeling ko hindi eh. Parang kailangan talaga bars. Okay, so i-try natin is approved or is verified, no? Check natin sa magkaparehas na false. Anong mangyayari pag is approved or is verified, no? Check natin anong sagot. False, no? So i-try natin meron tayong isang true. True yung approve. Anong mangyayari? True na yung sagot, no? So kasi yung hinahanap ni or is meron lang at least one. At least isa lang yung mag-true sa dalawang to. Ang ibibigay niya sa atin is true na. What if pareha silang true? Ano kaya magiging sagot? Mga tropa, no? Pause muna natin. Wala natin. And ang sagot ay yes, true. Kasi parehas na nga silang true. Eh, ang hinahanap lang naman ni or is at least one, no? So, what if baliktarin natin si verified yung true, pero si approve is false? Anong ang magiging sagot dyan? Siyempre, true pa din, no? So, at least one yung hinahanap niya, no? So, etong tatlong to, yung iba't ibang operators, pero hindi lang yan sila, may mga dagdag pa yan, na pero as of now mas maganda na eto lang muna yung anuhin natin na meron tayo arithmetic operators, yan, si plus, minus, times, and divide. Tapos meron tayong comparison operators, yan, greater than, less than, equal to. Actually pwede yung ano eh, di ba meron ganito dati sa math, yung greater than or equal. Naalala nyo yan? Greater than or equal. Ano kaya magiging sagot? I-check natin mga tropa, no? Halimbawa, ganito tayo. Comment out ko. Yung isa naman is less than or equal. No? Check natin. So, yung unang i-console niya is, yung A ba is greater than or equal sa B. Tapos yung pangalawa naman, A ba is less than or equal to B, no? So, syempre, magiging sagot dyan, yung una false, kasi yung A is hindi siya mas malaki sa B at hindi rin siya equal sa B, no? And yung pangalawa naman, yung A is true kasi yung A is mas maliit sa B, no? Kahit hindi siya equal sa B, kasi naging mas maliit na siya, so naging true na yung sagot, no? What if magkapareha sila? 25, 25. Ang magiging sagot ay tama, no? Parehas na true. Kasi no, ang hinahanap lang naman kung greater than or parang ito rin siya yung or, no? At least tumama yung isa, magiging true na yung value niya, no? So, yun tayo mga tropa. So much for that, no? Isunod na natin yung susunod na topic natin bago tayo maubusan ng oras, no? Which is the loops. The loops. Yan. Ang eto, yung loops na to is isa rin sa mga pinaka nagagamit natin personally when coding natin, no? So ano ba yung loops, Kuya Bani? Yung loop is eto yung pag-uulit-ulit ng mga block of codes, no? And kaya mong kontrolin kung hanggang kailan mo siya uulitin, no? Meron lang tayong syntax, mga tropa.
And ano natin ngayon yung ilan ba itong na-prepare kong loop, ha? Sige, kahit ano lang muna, 3 or 4, no? So, yung unang loop natin is yung for loop. Yan. So, yung first type of loop, meron lang siyang syntax na kailangan nating sundin, no? Ito yung syntax niya, mga tropa. Type natin yung keyword na for, tapos open and close parentheses, then curly braces, na para siyang function. Actually, function talaga siya na built-in function, no? So, yung unang ano dito, una natin ilalagay sa loob, let index or let I, kahit ano na yan, no? Equals natin sa kung saan natin gusto mag-start. No, kung naalala niyo yung array, 'di ba? Yung array equals 1 2, halimbawa mga array of animals, dogs, cats, goats, cows. Yan. I-comment ko muna tong loop natin, check natin yung array. Mas maganda itong makita natin, Kung mapapansin nyo mga tropa, yung array, ito yung index niya, di ba, sa left side yung numbers na to. Tapos ito yung values sa right side. Yung mga array kasi, nagsisimula yung index nila sa 0. No? Tatandaan lagi, yung index always starts with 0. No? So, sa paggamit ng loops, inuuna din natin or dinideclare natin yung starting natin sa index 0. Ganyan siya, no? So, yan na yung kinalakhan ko, no? Na paggamit ng loops, laging ini-start sa 0. Although, pwede mo siyang i-start anywhere. Pwede ganyan mag-5, mag-10, no? Pero yung loops kasi, kalimitan ginagamit sa array, no? Itatry natin mamaya, yan, no? I-ano lang natin to. Tawag dito, i-discuss lang natin yung iba't ibang loops, no? And then yung second part ng ating loop, i-close natin to pala ng semicolon, no? Tapos ang next part is yung condition, no? Yung condition which is kung hanggang kailan tatakbo yung ating loop. Ang nilalagay dito is I less than yung max number ng ng array, max number of array, parang ganyan. Pero this time, let's try lang naman sa mas mababa. Halimbawa at 10. Yan. Then yung last natin is yung increment ng ating index, no. So paano ba increment, Kuya Bani? I tapos plus plus. Yan. Ayan siya mga tropa, no. Hindi kung mapapansin nyo, etong syntax ng for loop na yan, halos ganyan lagi yung gagamitin nyo natin mga tropa, no? Ang naiiba lang is yung etong number 10 na to, papalitan natin yan ng kung hanggang saan natin gustong tumakbo yung loop, no? This time, i-check natin console.log loop. Yan. So, i-save natin to. Anong makikita natin? Nag-loop siya ng 10 times, mayroong number na 10, pero hindi siya nagbaba. So, itatry ko siya ilagay dito. Concatenate ko na lang, no? Uy, concatenate. Ano ibig sabihin ng concatenate? Yun is yung pagdugtong. Pagdugtong ng dalawang value. Para siyang pinag-plus, mga tropa, no? Sa arithmetic operator natin pinag-plus. Pero nangyari dito, imbis na ipag-add ko siya dahil hindi sila number, ang nangyari, pinagtabi, no, or pinagdugtong yung mga words, no. So yan. So loop 0, starting from 0 hanggang index 10. Bakit 9 lang, Kuya Bani? Kasi yun nga, yung less than 10 kasi yung ano natin, no. So kung maglalagay tayo din dyan ng equal, syempre aabot na yan sa 10. So kasi yung 10 kasi is hindi siya less than sa 10, no? 10 is not less than sa 10, kaya hindi siya kasama kanina, no? Pag ito lang ipiprint natin. So much for that sa for loop. Basta ang tatandaan nyo lang naman dito mga tropa yung syntax, no? Once na nakuha na natin yung syntax na yan,
madali na kasi yung code, i-code natin is yung nandito sa gitnang part, no? Kahit ano dyan ilagay nyo, pwede. And magra-run siya ng kung ilang beses yung isa-set natin. This time, yung pangalawang loop naman is while loop. While loop. No? Paano ba yung syntax ng while loop? Actually, yung while loop, meron din siyang ganito, let. I-copy ko lang, yan. Yung, ang tawag natin dito kanina, starting point ng ating loop. Tapos, ang keyword na susunod is while. Kaya siya, while loop, no? So, open and close parentheses. Then, syempre, yung sa loob na itong parentheses is yung yung condition na ito, no? So, copy ulit natin, I is less than 10. And then, sa loob niya, no? Yung code na gusto natin. Yung gusto nating i-execute or patakbuhin na code. And then, lastly, yung increment, no? Yan, ilalagay natin sa baba. I-comment ko lang tong for loop and then i-run natin yung while loop. Mapapansin nyo, same lang din ang nangyari, no? Kayo na bahala kung anong gusto nyong klaseng loop. Pare-parehas lang naman sila ng ginagawa, no? Mag-uulit ng code na nandito sa loob. Nag-iiba lang ng syntax, no? Yung isa pa, meron tayong do while loop. Though hindi ko naman siya nagagamit masyado. Itong do while loop na to, no? So, let's try mag-ano ulit tayo ng ating starting point, syempre. And yung tawag dito, yung syntax niya would be do. Tapos open and close parenthesis, curly braces. Tapos dito sa baba, meron tayo ditong while. Although, kamukha niya yung while loop, kopyahin natin yung sa loob ng while na to. Ganyan siya, no? Close natin. Tapos ilalagay natin dito yung sa loob na tawag dito na code na i-execute natin. And then syempre yung increment, no? Same no? Same lang talaga ng pangyayari, mga tropa, no? Save natin. Ganun din siya. Nag-iiba lang talaga yung syntax, no, ng loops natin, no. For me, yung ginagamit ko naman talaga is for loop tsaka while loop. Ito lang yung dalawang to. Yan lang yung lagi kong nagagamit. Let's try naman loops in action sa ating array, no. So, paano ba to, Kuya Bani? I-try natin to sa array, no, using for loop, mga tropa. So, meron tayo ditong keyword na for. Tapos, meron tayo ditong starting. Tapos, meron tayo ditong condition. Tapos, meron tayo increment. Tapos, dito sa loob yung ating block of code. No, ganyan yung syntax. Dapat pala kanina ganyan ginawa ko, no. So, try natin yung starting natin. Let I equal 0. Tapos yung condition, dito na natin i-check, mga tropa, yung length or yung haba ng array natin. Paano ba yun, Kuya Bani? Ganito lang yan, mga tropa. Kung mapapansin nyo, pag i-console log natin si R or si array, nandito, di ba, meron siyang 4 na nakalagay. So, paano ba natin malalaman yung length ng array? Ganito lang. Idudugtong natin sa array, na array.length. Ganyan, array.length. I-console lang natin yung array.length. Makukuha natin si 4. Ayan siya, no? So, yun yung ilalagay natin ngayon sa condition. No, ano ba yung condition natin kanina? I is less than array.length. Ayan. Then, yung increment natin, I++ pa rin para mag-increment yung ating index counter dito, yung 0. Then, block of code, i-console.log natin si array sa index I. Ayan siya, mga tropa, no? Si array index I is eto, yung mga items na nandito sa array natin. So, run natin. Ayan. So, nakita nyo,
console log natin yung mga items dito sa ating array, no. Useful itong mga loopings lalo na pag sobrang dami nung ano natin yung naka-ano sa array, halimbawa ganyan na siya kahaba, no. Sobrang daming items. Madali lang natin ilulup yung mga items, no, na naka-input sa ating array. Hindi na tayo mag-aano pa yung magko-code tayo ng halimbawa console.log dogs, yung mga ganun. Kasi mangyari parang ganito lang yan eh. Console.log tapos dogs, tapos pangalawa cats. Parang ganyan siya eh. Tapos goats. Diba? Ganyan siya ang nangyari. Tapos ang nangyari ngayon sa for loop natin, isang linya na lang, nakuha na natin tong lahat na to sa ating munting array, no? So, meron pa tayong susunod mga tropa na after natin sa loops, dito naman tayo dadako sa conditions, no? Pag medyo na lilito kayo, pwede nyong i-pause, i-replay, no? And i-practice na rin. Syempre, yun ang pinaka kailangan natin, i-practice, hindi lang dapat nanonood lang, no? So, yung last topic natin for the day would be conditions. So ano ba yung mga conditions na to mga tropa, no? Syempre meron tayo. Kung nakapag-try na kayo ng ibang programming language, meron tayo dito if else. Oh my gulay. If else. Ayan, yan yung syntax niya. Ito yung conditions mga tropa sa JavaScript. Same din sa ibang programming languages now. So, let's try muna. Ito yung sa loob pala nito is true or false to or false. Yan siya. So, let's try muna mag-ano tayo, mag-variable tayo. Let yung kanina din is approve equals true. Okay, so dito sa loob, imbis na true or false ilalagay natin yung variable, syempre, is approve. Then yung dito, code that will execute if true. Yan. Tapos yung sa else naman, code that will execute if false. False. Yan. So, dito makokontrol natin kung anong code yung mag-execute, no, based sa ating condition, no. Kung true ba siya, ito yung mangyayari, and pag false siya, dito natin ilalagay sa else. So, dagdagan natin yung code natin. Console.log your request is approved. Ay, approved na nga eh, true na eh. Siguro transaction complete. Yan, parang ganyan. Tapos yung sa else, pag hindi pa siya approved, need to approve. Needs to approve. Hindi ako mahusay sa English. So, i-save natin. Anong mangyari? Ayan. So, ang kinonsole log niya is yung nandito lang sa if natin, no. Hindi na siya nag-console log neto ng sa else, no. Kasi true yung ating statement, no. Kaya transaction complete ang sinabi niya. What if false yung is approved natin, no. Check natin, save natin. Okay, so hindi niya in-execute ito yung sa if statement. Ang in-execute niya lang is yung sa else statement naman, no? So, let's try naman other conditions. Pwede ka rin dito maglagay ng ano sa loob neto, ng ito, ano nga yung sa taas? Ito, comparison natin, no? So, hindi lang tayo limited sa ganito, sa paglalagay ng ganito. Pwede rin tayo maghalimbawa is age. Ay, masyado kasing common yung age eh. Age na lang. Age is greater than 18. Oh my God, ano yung ginagamit to? Age is greater than 18. Old. You are old.
old enough. Not old. Ayan. So, i-declare natin si age natin is, halimbawa, ang age natin is 21. So, sa tingin nyo, saan siya mapupunta? Dito ba sa if block or dito sa else block? Siyempre, mapupunta siya sa if block, no? You are old enough. Pero what if, ano ka pa lang, 8? Ganyan. Kulang ka ng 10. Not old, not old. Yan. Napunta siya sa else block natin. Pwedeng ganito ang ano natin, ilagay sa loob ng if statement. And syempre, pwede rin yung, ano ngayon sa taas, logical natin, di ba kanina yung may and, tsaka or. Try din natin yan, no? So, let's try naman, meron tayong is verified kanina. Is verified, di ba? Halimbawa, pareha silang true, si verified tsaka si approved, no? So, try natin dito if is verified and is approved, transaction okay. Ito naman is needs approval. Parang ganyan. So, kung parehas daw silang true, and kasi yung sabi natin, di ba, sa ating condition, is ito yung mapiprint. No, pag hindi, ito tayo sa else block natin. So, nangyari dyan is transaction okay kasi parehas silang true. What if false yung isa? Siyempre, mapupunta siya dito sa else block naman natin, no? So, yan yung mga ano natin, mga tropa. Parang further discussion, no? Sa ating, tawag dito, journey sa pagda-dive into JavaScript, no? So, today we discuss about operators. Meron tayong arithmetic operators, meron tayong comparison operators, and logical operators. Konti pa lang to, may mga ano pa dyan, may mga dagdag pa dyan, pero siguro masasabi kong ito yung mga basic operators natin. And syempre, nagdumaan din tayo sa basic loops, no? Meron tayo ditong for loop, meron tayong while loop, no? Meron tayong do while loop. Yan, meron tayong ganyan. And syempre, hindi lang yan yung iba't ibang mga loops natin. Marami pa tayong madadaan ng loops. No? And syempre, yung last topic natin for the night or for the day would be the conditionings. No? If else pa lang muna yung i-discuss natin, though meron pa mga ibang condition na syntax natin, pero okay to na matutunan natin and ma-practice etong if-else statements natin. And ayun, no? Ito kasi is para mga basic fundamentals, no, na magandang aralin siya and maintindihan when starting to code, no. And hanggang dito na lang tayo, mga tropa, and for more content, no, kung meron pala kayong clarifications and questions, pwede nyo kayo message or comment, no. And hanggang dito na lang tayo. Sa susunod, check natin yung more more concepts or more things about JavaScript. Thank you, and have a nice day, mga tropa. Babush!